Dumilim ang gabi, nilamon ang hanay ng mga bundok ng isang malamig na asul-abong kulay. Ang bilog na buwan, nag-iisa at nakabitin sa kalangitan, ay naglalabas ng mahihinang sinag na sumasayad sa paligid, nagpapakita ng mga anino ng mga puno at gilid ng bundok na tila lumulutang sa isang ulap ng hamog. Ang katahimikan ay nakakakilabot, tanging ang mahinang huni ng hangin na dumadaan sa mga dahon ang maririnig, na parang isang lihim na bulong ng kagubatan. Mula sa itaas, sa gitna ng madilim na gubat, isang maliit na anino na nakasuot ng puting kasuotan ang nag-iisa at naglalakad. Ang makakapal na mga sanga ay halos natatakpan ang liwanag ng buwan, naiwan lamang ang ilang sinag na tumatagos, na nagpapakita ng mabilis na mga yapak ng taong iyon sa basang lupa. Ang kilos ay nagmamadali na parang tumatakas mula sa isang di nakikitang panganib. Maliwanag ang mukha ni Prince Chion, ang kanyang buhok na kulay lila ay magulo, ilang hibla ay dumikit sa kanyang noo na basa ng pawis. Ang kanyang mga mata ay matatag, bagaman may bahagyang pagkabigla, ay naglalaman ng matibay na determinasyon. May ilang punit sa kanyang damit, at mga gasgas sa pisngi at kamay na may bahagyang dugo, patunay ng isang mabagsik na laban o mahirap na paglalakbay na kanyang dinaanan. Nagingit-ngit si Prince Chion, ibinubuhos ang lahat ng lakas sa kanyang mga paa upang magpatuloy sa paglakad. Isang tuyong ki ang narinig. Biglang natapilok si Prince Chion sa ugat ng isang matandang puno na nakatago sa ilalim ng tuyong mga dahon. Lumaki ang kanyang mga mata, nagpapakita ng pagkabigla at bahagyang kawalan ng pag-asa, habang nawalan siya ng balanse at bumagsak pasulong. Ach! Ang mga sigaw ng sakit ay umalinggaw-ngaw. Si Prince Chion ay gumulong ng maraming ulit pababa sa isang matarik na dalisdis, ang alikabok at tuyong mga dahon ay nagkalat sa bawat banggaan. Ang katawan ni Prince Chion ay parang isang manika na naputol ang tali, ganap na walang magawa laban sa grabidad. Nakahiga siya sa paanan ng dalisdis, pinilit bumangon, ngunit ang matinding sakit sa kaliwang paa ay nagpatumba sa kanya. Pest na ito! Yung gol ni Prince Chion, puno ng pait. Hindi ko na magalaw ang paa ko. Ang alikabok ay dumampi sa kanyang buhok at damit, ang kanyang nakayukong mukha ay nagpapakita ng sukdulang kawalang magawa. Ang mga mata ni Prince Chion na kulay ruby na lila ay biglang lumaki, nakatitig sa isang ditiyak na punto sa harap niya. Sa isang sandali, ang sakit ay tila nawala, pinalitan ng isang liwanag ng pagkaunawa, isang bagay na naunawaan o isang bagong panganib na lumitaw. Ang malabong usok sa paligid ay tila naging mas makapal. Peste na ang lahat di. Nagingit-ngit si Prince Chion, ang kanyang mga kamao ay higpit na nakayuko hanggang sa lumitaw ang mga ugat. Ang lupa ay pumapasok sa pagitan ng kanyang mga kuko, ngunit wala na siyang nararamdaman kundi ang lumalaking galit. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa lupa, puno ng puot at marahil ng bahagyang pagtanggap. Bigla, itinaas ni Prince Chion ang kanyang ulo. Sa harap niya, dalawang matataas na tao na nakasuot ng mga balabal na nakatakip mula ulo hanggang paa ay nakatayo na parang hindi niya napansin. Tahimik silang nagmamasid, walang galaw, walang salita. Gusto ninyong sabihin sa akin na ti. Ang boses ni Prince Chion ay nanghihina, may halong pagdududa at galit. Ang bilog na buwan ay maliwanag na nagliliwanag sa isang bahagi ng malabong gubat. Tumayo ng tuwid si Prince Chion, kahit na masakit pa ang kanyang paa, hinarap hindi lang 2 tao, kundi 5 tao na nakasuot ng balabal na nakatayo sa mga malalaking sanga ng puno sa paligid, bumubuo ng isang bilog na pumapalibot sa kanya. Na ako mula pa sa simula ay sumasayaw sa mga palad ninyo. Ang boses ni Prince Chion ay hindi na tanong kundi isang mapait na pahayag. Hinihipan ng hangin ng gabi ang buhok ni Prince Chion na nagpapakita ng matalim niyang mga mata, handa sa isang labang hindi maiiwasan. Peste! Sigaw ni Prince Chion. Peste! Sigaw ni Prince Chion, ang mga mata ay namumula at nakatingin ng diretso sa mga taong nakabalabal. Ang takot na naramdaman noon ay tuluyang nawala, pinalitan ng isang di mapigil na galit. Ang mga gasgas sa mukha ay lalo pang nagbigay ng mabagsik na itsura. Isa sa mga nakabalabal, na tila pinuno, ay nakatayo sa isang mataas na bato, nagsalita ng may pang-iinsulto, mukhang napakahirap mong tumakbo ng 1 oras para makarating dito. Magaling, Prince Chion. Siya ay bahagyang umiti. Hihi! Nakakainip ang paghihintay na ito, halos makatulog na ako. 2 nakabalabal na tao ang nakatayo sa ibaba, tahimik na parang mga estatwa. Tumingin si Prince Chion sa paligid, ang mga matutulis na espada ng mga nakabalabal ay nakabukas,
kumikislap sa ilalim ng buwan. Ano ang gagawin ko? Nag-isip ng desperado si Prince Chiun. Wala na akong lakas para tumakas di. Ang likod ng kanyang damit ay punit na, nagpapakita ng mga sugat na dumudugo. Bakit? Sigaw ni Prince Chiun, puno ng sama ng loob. Iniwan ko na nga ang pagpasok sa akademya, ano pa ba ang gusto ninyo sa akin? Bakit ninyo ako tina-target? Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mga templo, hinaluan ng alikabok. Sumagot ang pinuno ng malamig, ang mga mata ay nagliliwanag ng kalupitan sa likod ng takip sa mukha. Kahit na iniwan mo ang akademya o wala kang talento sa martial arts, dapat mong malaman na hindi iyon mahalaga, hindi ba, Prince Chiun? Isang nakabalabal pa ang nagsalita, hawak ang espada na nakaturo kay Prince Chiun, hanggat hawak mo ang karapatan sa trono, ito lang ang paraan, Ginoo. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy, na may peking awa, sumuko ka na, wala nang ibang daan. Muling nagsalita ang pinuno, ngayon ay maihalong pangmamaliit, kahit na may dugong alipin ka. Dahil dala mo ang dugo nila, bibigyan ka namin ng isang walang sakit na kamatayan. Isang malabong larawan, marahil alaala ng ina ni Prince Chiun, ay lumitaw sa kanyang isipan na may malungkot na asul na kulay. Dugo ng alipin ang sabi nila? Bulong ni Prince Chiun, pagkatapos ay tila nagising, ang mga mata ay lumaki, ang apoy ng galit ay sumiklab ng malakas. Paano nila nagawang insultuhin ang aking ina? Ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang mga templo, nagpapakita ng sukdulang puot. Nagingit-ngit si Prince Chiun, ang kamay ay nanginginig habang iniangat sa dibdib, mahigpit na hawak ang isang maliit na bagay, marahil isang punyal o isang anting-anting. Hindi ako papayag na bigyan ako ng mga halimaw na iyon ng walang sakit na kamatayan. Bulong ni Prince Chiun, ang mga mata ay nagliliwanag ng determinasyon. Kung mamamatay man ako, lalaban ako hanggang sa huling hininga. Oh! Napanganga ang pinuno, nagulat ngunit nanatiling mayabang ang tono. Natuto ka ba ng kaunting martial arts mula kay Warrior Jiang? Ang kanyang mga mata ay nagmamasid, parang sinusuri ang isang huling paglaban ng biktima. Tumayo ng tuwid si Prince Chiun, mahigpit na hawak ang punyan sa dibdib, matatag ang tindig kahit na mabilis ang paghinga. Mukhang hindi siya natuto. Bulong ng pinuno sa sarili pagkatapos ay. Tumayo ng tuwid si Prince Chiun, mahigpit na hawak ang punyan sa dibdib, matatag ang tindig kahit na mabilis ang paghinga. Mukhang hindi siya natuto. Bulong ng pinuno sa sarili, pagkatapos ay muling tumingin kay Prince Chiun na may interes. Gayunpaman, mukhang hindi niya matakasan ang kanyang dugo. Nagpatuloy ang pinuno, ang tono ay nagiging mas masama, tingnan mo kung paano, kahit na walang pagsasanay o kasanayan, ayaw niyang sumuko hanggang sa huling sandali. Siya ay tumawa ng mapanukso. Hihi! Ito ay magiging isang kawili-wiling pangangaso. Ang bilog na buwan sa likod niya ay lalo pang nagbigay ng nakakatakot na aura. Patayin siya! Utos ng pinuno. Agad, 4 na nakabalabal mula sa mga puno ang bumagsak na parang mga multo, mga espada ay nakabukas, sumugod kay Prince Chiun mula sa 4 na direksyon. Ang liwanag ng buwan ay bumagsak, lumilikha ng mga kumikislap na linya sa mga talim ng espada. Gra! Sigaw ni Prince Chiun, hinampas ang punyal upang ipagtanggol ang sarili laban sa mga mapanganib na mga palo ng espada. Ang tunog ng metal na nagbabanggaan ay umalingaw-ngaw. Kahit na mas mahina, pilit na lumalaban si Prince Chiun, ang mga palo ng espada ay clumsy ngunit puno ng tapang. Hey! Isang nakabalabal ang biglang nasugatan sa braso ng punya ni Prince Chiun, dumaloy ang sariwang dugo. Siya ay natumba pabalik. Kasabay nito, isang palo ng espada ang tumama ng malakas sa balikat ni Prince Chiun, na nagpatumba sa kanya, halos mahulog ang punyal mula sa kanyang kamay. 2 nakabalabal pa ang sabay-sabay na umatake, ang mga mabilis na palo ng espada ay bumuo ng isang lambat na pumapalibot kay Prince Chiun. Si Prince Chiun ay tanging umaasa na makaiwas sa pamamagitan ng instinct, gumulong sa lupa na puno ng tuyong mga dahon. Isang nakabalabal ang lumapit ng malapit, ang malaking kamay niya ay kumapit sa liig ni Prince Chiun, iniangat siya mula sa lupa. Nagpumiglas si Prince Chiun ng desperado, ang mga paa ay nagkakadyak sa hangin, ngunit hindi siya makalabas sa matibay na hawak. Lumapit ang pinuno, ang mga mata na kulay lila ay nagliliwanag ng kasamaan sa likod ng takip sa mukha. Iyan na ba ang katapusan ng maliit mong paglaban? Tanong niya, puno ng paghamak ang tinig, tumitig ng diretsyo sa mga matang unti-unting nawawalan ng buhay ni Prince Chiun.
Bigla, isang malakas na sigaw ang sumabog mula sa likod ng nakapaloob na balabal na humahawak kay Prince Chion, maging maingat. Kasabay noon, si Prince Chion, gamit ang huling natitirang lakas, pinagsikapan ang punong-puno ng tapang na itulak ang punyal na mahigpit niyang hawak pabalik. Nagulat ang nakapaloob na balabal na humahawak kay Prince Chion at isa pang tao na malapit doon, sabay na lumingon. Ha! Kilye! Ang dulo ng punyal ay tumagos ng malalim sa dibdib ng nakapaloob na balabal na humahawak sa lig ni Prince Chion. Namangha ang mga mata niya, hindi makapaniwala sa nangyari. Dumaloy ang sariwang dugo mula sa sugat, pinapula ang balabal niya at ang kamay ni Prince Chion na mahigpit na nakakapit sa punyal. Ang mga natitirang nakapaloob na balabal ay sabay-sabay na nanlumo, mga mata ay nakabuka sa pagkabigla sa eksenang naganap. Hindi nila inasahan na ang isang taong tila malapit ng mamatay ay makakagawa ng ganoong biglaang at matinding paglaban. Ang nakapaloob na balabal na tinusok ay natumba at bumagsak sa lupa, dumaloy ang dugo na bumasa sa basang lupa. Bumagsak din si Prince Chion, umuubo ng malakas, pilit humihinga. Buhay pa si Prince Chion, ngunit halos wala na siyang lakas. Itinaas ni Prince Chion ang ulo, may isang mapanghamong ngiti na maihalong kasiyahan sa mukha niyang puno ng dugo at alikabok. Hi! Bahagyang tumawa si Prince Chion, ang mga mata ay naglalagablab pa rin. Karapat-dapat ka. Kahit na masakit ang buong katawan, hindi pa rin napapatay ang kanyang diwa ng pakikipaglaban. Nagtinginan ang tatlong natitirang nakapaloob na balabal, tiningnan ang bangkay ng kasama at si Prince Chion na humihingal. Isa ang nagsalita, puno ng pagkalito at galit, ano? Paano ang isang batang lalaki na hindi pa bihasa sa sining ng pakikipaglaban ay nakapatay ng isa sa atin? Tiningnan niya ang mga kalat-kalat na hiwa na ginawa ni Prince Chion. Hindi ba lahat ng kalat-kalat na hiwa na iyon ay isang palabas para tayo'y maging kampante? Ang pinuno, mahigpit pa rin hawak ang hawakan ng espada, naging seryoso ang mga mata. Nagawa niyang gumawa ng isang tusong hakbang sa ganitong sitwasyon. Nag-isip siya. Paano kaya kung bihasa siya sa sining ng pakikipaglaban? Isang malabong takot ang unti-unting sumilip sa isipan niya. Pest ka! Hindi napigilan ng isang nakapaloob na balabal ang galit, sumigaw at sumugod, hinampas ang espada ng buong lakas, na nagdulot ng mga talsik ng tubig sa basang lupa. Isang matalim na palo ng espada ang tumama sa katawan ni Prince Chion. Hindi na niya ganap na naiiwasan, kaya bahagyang umiling lang siya. Muling sumabog ang sariwang dugo, pinapula ang kanyang suot na dati ng sira-sira. Bumagsak si Prince Chion sa lupa, lumalabas ang dugo sa bibig. Ang sakit ay halos ikapukaw ng kanyang pagkawala ng malay. Unti-unting nanlabo ang lahat sa kanyang paningin. Lumapit ang pinuno, tumingin kay Prince Chion na nakahandusay ng walang galaw, puno ng puot ang mga mata. Dahil pinatawad ka namin, nangahas ka pang, kinagat niya ang ngipin. Pilit na binuksan ni Prince Chion ang mga mata, ngunit isang matalim na espada ang nakadikit sa kanyang liig. Ang malamig na liwanag mula sa talim ay sumasalamin sa mga matang unti-unting nawawala ang pokus. Ito na ba ang tunay na katapusan? Ay, waak! Isang masakit na sigaw ang umalinggaw-ngao sa tahimik na gubat sa gab. Ay, waak! Isang masakit na sigaw ang umalinggaw-ngao sa tahimik na gubat sa gabi, winasak ang nakakakilabot na katahimikan. Ang buwan ay buo at maliwanag, malamig na sumisilay sa malungkot na tanawin. Umubo si Prince Chion ng malaking dugo, ang mukha ay kumunot dahil sa matinding sakit. Ang pawis at dugo ay naghalo, dumaloy sa kanyang mga templo at liig. Namangha ang mga mata ni Prince Chion, pilit hinahawakan ang natitirang malay. Hinugot ng pinuno ang espada mula sa tiyan ni Prince Chion. Dumaloy ng malakas ang sariwang dugo. Yumuko siya, may halong kalupitan ang tinig. Ano ang pakiramdam ng may butas sa tiyan? Si Prince Chion ay nakarinig lamang ng TG sa sakit. Mahigpit na kumapit si Prince Chion sa lupa. Ang mga daliri ay nagkaskas ng desperasyon, nag-iwan ng mga guhit sa basang lupa. Pest? Tama nga ang hinala ko, hindi ko na sila malilinlang pangalawang beses, ha, bulong ni Prince Chion sa deliryo. Ayos lang. Kahit papaano napatay ko naman ang isang gagod. Dumaan ang isang bahagyang kapayapaan sa kanyang huling mga iniisip. Dahan-dahan lang. Mas malakas pa. Sumigaw ang pinuno, patuloy na tinutulak ang hawakan ng espada sa sugat ni Prince Chion. Mamatay ka ng masakit.
Huling sigaw ni Prince Chion bago siya mawalan ng malay, patuloy ang pagdaloy ng dugo mula sa tiyan at bibig. Nilapag ng pinuno ang paa sa dibdib ni Prince Chion, tumingin sa walang buhay na katawan ng may paghamak. Tahimik siya sandali, tila nilalasap ang tagumpay. Isang nakapaloob na balabal ang tahimik na nanood. Huminga ng malalim ang pinuno, lumingon. Hindi ito ang estilo ko, pero... Tiningnan niya ang bangkay ng kasama. Dahil namatay ang kasama natin, sa palagay ko wala na tayong ibang pagpipilian. May bahagyang panghihinayang sa tinig niya, ngunit agad itong natabunan ng kalupitan. Bigla, isang maliwanag na gintong liwanag ang sumabog mula sa malayo, pinunit ang madilim na gabi. Ang tunog na itizingwe. Dagdag ay umalingaw-ngaw, parang kidlat sa maliwanag na langit. Nagulat ang pinuno at ang natitirang nakapaloob na balabal, mabilis na lumingon, mga matay bukas ng malapad sa takot. Isang paikot na enerhiya na kulay dilaw kahel na may mga itim na kidlat ang kumalat mula sa pinagmulan ng liwanag, hinalo ang lupa, bato, at mga dahon. Mula sa gitna ng paikot na enerhiya, isang tao ang sumugod ng mabilis, pinutol ang ulo ng isa pang nakapaloob na balabal na malapit doon bago pa siya makaresponde. Lumipad ang dugo. Nakahandusay pa rin si Prince Chion sa lupa, ngunit tila may bigla ang tulong na dumating. Tatlong natitirang nakapaloob na balabal ay nanlumo, hindi makapaniwala sa nangyayari. Ang matalim na espada ng bagong dating ay tumama sa liig ng isa pang nakapaloob na balabal. Ang sariwang pulang dugo ay bumasa sa espada at tumalsik sa katawan ni Prince Chion na nakahandusay. Lalong naging magulo at puno ng dugo ang eksena. Dalawang natitirang nakapaloob na balabal, kabilang ang pinuno, ay nakatayo ng hindi makagalaw, mga mukhay puno ng pagkabigla. Ang alikabok mula sa pagsabog ng enerhiya ay nananatili sa hangin, hinalo sa matapang na amoy ng dugo. Kaninang sandali parang isang puting liwanag di. Isang nakapaloob na balabal ang nanginginig na nagsalita, puno ng takot. Isang puting sapatos na may kakaibang asul na mga guhit ang lumitaw sa gitna ng alikabok. Ang mga hakbang ay magaan ngunit puno ng kapangyarihan, parang hindi naapektuhan ng grabidad ang taong iyon. Biglang naramdaman ng pinuno ang malamig na pumatay na hangin sa likod niya. Mabilis siyang lumingon, itinaas ang espada para maghanda. Nasa likod natin siya, sigaw niya, puno ng takot, itinuturo ang misteryosong anino. Mas lumutang ang anino sa gitna ng hamog at alikabok ng gabi. Isang batang lalaki, nakasuot ng kakaibang modernong damit, naiiba sa tradisyonal na kasuotan ng iba. Ang asul na liwanag mula sa kanya ay bumubuo ng isang malabong aura. Nakaharap ang dalawang natitirang nakapaloob na balabal, mga espada ay nakataas, mukhay puno ng tensyon. Nakapwesto ang misteryosong binata, may mga asul na kidlat na dumadaloy sa katawan niya, naglalabas ng maliliit na tunog na kiss-kiss. Malamig ang tingin niya sa dalawang nakapaloob na balabal, walang kahit anong emosyon. Pinapalakas ng buwan sa likod niya ang kanyang misteryo. Buong katawan ng binata ay malinaw na nakikita. Nakasuot siya ng asul-puting hoodie na may hood, itim na maong, at puting sapatos na pang-sports. Nakapocket ang mga kamay, tila komportable lang, parang naglalakad lang. Patuloy ang mga asul na kidlat na pumapalibot sa kanya. Titig ang pinuno sa binata, ang mga mata niya ay bahagyang nakasipit, puno ng pagdududa at pag-iingat. Ano yan? Hindi ko pa nakita ang ganitong klase ng damit. Bulong niya, sinusubukang unawain ang bagong kalaban. Bahagyang humiti ang binata, isang misteryoso at mapanghamong ngiti. Tila lalo pang lumakas ang mga asul na kidlat sa paligid niya. Sino ka? Hindi na napigilan ng pinuno ang sarili, sumigaw at sumugod sa binata, hinampas ang espada ng buong lakas. Ang tubig sa ilalim ng kanyang paa ay tumalsik, nagpapakita ng lakas ng atake. Ang misteryosong binata ay nanatiling nakatayo, habang ang mga asul na kidlat na pumapalibot sa kanya ay lalo pang lumalakas, bumubuo ng isang di nakikitang field ng enerhiya. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naging mas mahiwaga habang hinaharap ang atake ng pinuno. Isang napakaliwanag na liwanag ang muling sumabog, mas malakas kaysa dati, na bumalot sa buong lugar. Ang tunog na gisfe. Pukol ay umalingaw ng malakas, nilalampasan ang huni ng hangin sa mga sanga ng puno. Sa isang kisap mata, ang pinuno at ang natitirang tao, na may balabal ay natapon na parang mga tuyong dahon sa harap ng bagyo. Ang kanilang mga espada ay lumipad palayo. Ang mga kakaibang anino, marahil bahagi ng enerhiyang sumabog, ay lumilipad sa hangin.
Ang pinuno, maputla ang mukha, ang mga mata ay nakapikit na puno ng takot at hindi makapaniwala. Dumudugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Ha! Ha! Siya ay nautal, hindi maintindihan ang nangyari. Ang malalakas na asul na kidlat ay dumaan sa kagubatan, nagpapayanig sa lupa, at nagpapaliko sa mga puno. Isang tao na may balabal ang pilit na bumangon, puno ng takot ang tinig. Ano? Ano ang nangyari? Siya ay tumingin sa paligid, sinusubukang hanapin ang anino ng misteryosong binata. Nawala siya sa isang segundo. Ito ba ay isang mabilis na kakayahan? Hindi. Ang pinuno, kahit na nasugatan, ay pilit na nag-aanalisa ng sitwasyon, parang naging invisible siya, parang tubig, sa isang segundo. Isang tao na may balabal, marahil ang nag-iisang natitirang nakatayo pagkatapos ng ataking iyon, ay sumigaw ng malakas, Panginoon. Siya ay tumingin sa pinuno na nakahiga sa lupa, napapalibutan ng mga natitirang asul na liwanag. Ang mga asul na sinag ay nanatili sa hangin, lumilikha ng isang mahiwaga at nakakatakot na tanawin. Ang natitirang tao na may balabal ay nakatitig sa kawalan, nanginginig ang tinig, ano ba talaga ang ilaw na iyon? Ang mga mata ng tao na may balabal ay lumaki, nagpapakita ng matinding takot. Siya ay nautal, pwede bang ito ang kapangyarihan ng isang master na umabot sa pinakamataas na antas? Patuloy siyang nagmumura sa takot, hindi maipaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon, pero bakit ang isang pambihirang master ay pinoprotektahan ang batang iyon? Samantala, si Prince Chion ay nanatiling hindi gumagalaw sa lupa, patuloy ang pagdurugo mula sa sugat sa tiyan. Ang pinuno, kahit na malubhang nasugatan, ay pilit na bumangon, tumitingin kay Prince Chion na may galit na tingin. Iniisip niya, ang batang iyon ay nawalan na ng maraming dugo, sa anumang kaso ay isang hopeless case. Natapos na ang aming misyon. Ang kanyang espada ay nakahiga hindi kalayuan, paalala ng kalupitan ng labanan. Ang natitirang tao na may balabal, pagkatapos ng ilang sandali ng takot, ay sumigaw sa sugatang pinuno, tayo-tayo ay umatras na lang. Siya ay nagsimulang lumingon at tumakbo, ang tubig sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagwisik. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang makatakas, ang kanyang anino ay unti-unting naglalaho sa mga puno sa ilalim ng liwanag ng buwan. Mahigpit pa rin niyang hawak ang espada, ngunit ang kanyang kagustuhang lumaban ay tuluyang nawala. Bigla, isang kamay na naglalabas ng malakas na asul na liwanag ang lumitaw mula sa kawalan, hinuli ang tumatakbong tao na may balabal. Ang mga kidlat na asul ay pumapalibot sa kamay, lumilikha ng mga malalakas na tunog na kiskis. Tiklad! Ang tao na may balabal ay tinamaan ng isang di nakikitang puwersa. Ang kanyang katawan ay sumabog sa maraming piraso ng laman sa hangin na nagkalat sa mga sanga ng puno sa paligid. Ang kanyang espada ay nahulog sa lupa, nakabaon ng malalim sa basang lupa. Si Prince Chion, kahit na malapit ng mamatay, ay pilit na binuksan ang mga mata upang makita ang nangyari. Isang mahina ngunit masayang ngiti ang lumitaw sa dugo ang mukha ni Prince Chion. Karapat-dapat kayo lahat, bulong ni Prince Chion na may tuyong boses. Unti-unting pumikit ang mga mata ni Prince Chion, ang kamalayan ay unti-unting lumulubog sa dilim. Ang kanyang paghinga ay naging mahina, halos hindi maramdaman. Isang masayang boses, medyo mapaglaro, ang umalingaw-ngaw mula sa misteryosong binata. Wow, mukhang masaya ang ating mga ninuno kahit na sila ay nasa bingit ng kamatayan, ano. Si Prince Chion, kahit na halos mawalan na ng malay, ay pilit na binuksan ang mga mata nang marinig ang salitang kininuno. Ninuno, bulong ni Prince Chion, may bahagyang pagdududa sa malabong mga mata. Sino siya? Ano ang sinasabi niya pagkatapos biglang lumitaw? Tanong ni Prince Chion sa kanyang delirium. Lumalabo na ang paningin ko, wala na akong nakikita. Nagsimulang kumalat ang lamig sa buong katawan. Ang buong katawan ko ay unti-unting lumalamig. Buong katawan ni Prince Chion ay nakahiga, hindi gumagalaw sa gitna ng dugo. Ang mga walang buhay na mata ay nakatingin sa madilim na kalangitan. Ako ba ay mamamatay ng ganito? Iyon ang huling iniisip ni Prince Chion bago tuluyang lumubog sa walang katapusang dilim. Ang misteryosong binata ay tumingin sa isang kakaibang aparato sa kanyang pulso, na mukhang isang modernong relo. Nakita na ba nila ako? Bulong niya, may bahagyang pagkabahala sa mukha. Test? Wala na akong ibang pagpipilian. Kinuha niya ang isang maliit na hiringgilya na may laman na nagliliwanag na asul na likido. Dapat sana ay nauna akong dumating dito at itinuro sa'yo kung paano gamitin ito, pero mukhang kailangan nating mag-adjust na lang. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw,
patungo kay Prince Chion na naghihingalo. Lumapit ang misteryosong binata kay Prince Chion na mahina na. Dapat magmadali ako, ha? Malapit ka nang mamatay, sabi niya, na may kakaibang kalmadong tono sa kabila ng kritikal na sitwasyon. Lumuhod ang binata sa tabi ni Prince Chion, isang kamay ay humawak sa lig ni Prince Chion, ang isa pa ay maihawak na nagliliwanag na hiringgilya. Kahit ako mismo ay natatakot na mag-inject nito, bulong niya bago matapang na ipinasok ang hiringgilya sa lig ni Prince Chion. Pinindot ng mahigpit ang hiringgilya, unti-unting na-inject ang asul na likido sa katawan ni Prince Chion. Nanatili ang kalmadong mukha ng binata, ngunit may bahagyang tensyon sa mga mata. Pagkatapos mag-inject, inalis ng binata ang hiringgilya, may bahagyang ngiti na puno ng misteryo sa mga labi. Ayos na, tapos na, sabi niya, hawak pa rin ang walang laman na hiringgilya. Ang sombrerong may visor ay halos natakpan ang buong mukha, tanging matalim na mga mata ang nakikita. Dinig niya ang bahagyang pag-uga sa balikat ni Prince Chion. Hoy, ninuno, tawag niya, may bahagyang pang-aasar sa tono. Si Prince Chion ay nanatiling hindi gumagalaw, walang senyales ng tugon. Lumuhod ang binata ng mas malapit, tumingin ng diretso sa dugo ang mukha ni Prince Chion. Sana ay magtagumpay ka at gawing mas madali ang buhay ng mga susunod na henerasyon. Ha, sabi niya na may bahagyang ngiti, may kakaibang pag-asa sa mga mata. Ang luha ay nananatili sa mga pilikmata ni Prince Chion. Tumayo ang binata, ang mga asul na kidlat ay muling pumalibot sa kanyang katawan. Ang nanomachine na ito ay ang pinakabagong bersyon. Madali lang itong patakbuhin, sabi niya, tumitingin kay Prince Chion na nakahiga. Kaya good luck sa pag-aaral kung paano ito gamitin. Pagkatapos niyang sabihin iyon, nawala siya sa hangin, iniwan si Prince Chion na may hindi tiyak na kinabukasan at isang misteryosong kapangyarihan na naipasa sa kanyang katawan. Si Prince Chion ay nanatiling nakahiga, hindi gumagalaw. Ngunit mula sa kanyang katawan, isang asul na liwanag ang nagsimulang sumiklab, lumalakas, bumabalot sa buong katawan. Ang maliliit na kidlat ay dumadaloy sa kanyang katawan, tanda ng buhay na muling nabubuo. Unti-unting binuksan ni Prince Chion ang mga mata. Ang mga mata ay wala ng malabong hitsura ng isang taong malapit ng mamatay, bagkus ay may kakaibang kaliwanagan. Ang dugo ay nananatili sa mukha, ngunit nawala na ang sakit. Ano ba ang mga kalokohan ng kakaibang tao na iyon? Tanong ni Prince Chion, pilit na inaalala ang nangyari. Bigla, isang makina na boses, walang emosyon, ay umalinggaw sa loob ng ulo ni Prince Chion, serial number. Isang serye ng mga numero ang lumitaw sa harap ng mga mata ni Prince Chion, parang isang imahe na direktang ipinapakita sa retina, 034453258. Lumaki ang mga mata ni Prince Chion, nagpapakita ng pagkabigla at kalituhan. May kakaibang boses sa ulo ko di. Iniisip ni Prince Chion, pilit na nagpapanatag. Muling umalinggaw ang makina na boses, Desgift Corporation. Nagpatuloy ang boses, Nano Machine Henerasyon 7, nagsisimula ng mag-activate. Isang kakaibang pakiramdam ang kumalat sa buong katawan ni Prince Chion, isang bagong enerhiya ang bumabangon mula sa kailaliman. Ano kaya ang naghihintay kay Prince Chion sa hinaharap? Isang tanawin ng kabuuan ang bumukas, ipinakikilala ang mundo ng mga mandirigma, Moorim. Mula pa noong unang panahon, ang mga mandirigma sa lansangan ay nag-aral ng sining ng pakikipaglaban upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga kaaway. Sa paglipas ng panahon, ang sining ng pakikipaglaban ay umunlad mula sa simpleng paraan ng pagtatanggol sa sarili tungo sa isang kasangkapan upang wasakin ang mga kalaban. Naging mas komplikado at masalimuot ito. Ang mga simpleng anyo ay tumutulong upang masukat ang kasanayan, habang ang mga teknik sa paghinga ay nagpapakita ng mga pundasyon ng panloob na lakas. Ang mga maestro ay ipinapasa ang kanilang mga aral at mga kayamanan sa mga susunod na henerasyon na nagpapahintulot sa sining ng pakikipaglaban na patuloy na umunlad. Ang mga bihasa sa sining ng pakikipaglaban ay nagtataglay ng kapangyarihang higit kaysa sa mga karaniwang tao, at sila ay tinawag ng Moorim, mga mandirigma. Sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw, isang nag-iisang anino ang nakatayo sa tuktok ng isang bangin. Ang kanyang balabal ay hinahaplos ng hangin, nakatanaw sa isang malawak na lupain. Ang mga mandirigma na nagnanais maging mga disipulo ng mga Moorim ay nagtipon upang magtatag ng mga paaralan. Dalawang magkasalungat na imahe ang lumitaw. Sa isang panig ay isang matandang lalaki na may puting buhok,
nakasuot ng asul na kasuotan, may matatag na tingin na kumakatawan sa panig ng katarungan na may mga watawat na lumilipad sa likuran. Sa kabilang panig naman ay isang taong nakasuot ng itim na damit na may mahabang pulang buhok, nakasuot ng balabal na gawa sa balahibo, may matalim na mga mata, na kumakatawan sa panig ng kasamaan na may mga itim na watawat. Ang mga paaralang ito ay nahahati sa dalawang puwersa, ang tamang daan at ang maling daan. Sa gitna ng marupok na balanse ng dalawang puwersang iyon, lumitaw ang isang pangkat na sumusunod sa isang ganap na kakaibang landas na naghahanap lamang ng ganap na kapangyarihan. Isang malaking gusali na may karangyaan ang lumitaw sa ilalim ng mahiwagang kulay lilang kalangitan. Sa harap nito ay maraming tao na yumuko ng may paggalang sa isang anino na nakatayo sa taas. Tinatawag sila ng mundo bilang Magyo. Isang batang lalaki na nakasuot ng balabal na may malaking simbolo ng kima sa likod, nakatayo sa gitna ng isang grupo ng mga tagasunod na yumuko. Siya ang labag sa batas na anak ng angkan na namumuno sa Magyo, na may karapatang magmana ng trono. Ang mga salitang Inano Machine, Nan Makideth, ay malinaw na lumilitaw. Sa ibaba ay ang mga pangalan ng mga may akda at ang mga salitang, Kabanata 1. Isang masamang Diyos ang bumaba sa aking katawan. Ito ang kwento ni Yewon, Cheon Yewon, ang tunay na pangalan ni Prince Cheon, Cheon Tenfi. Dahan-dahang bumukas ang mga violet na mata ni Prince Cheon, ang pawis ay nananatili pa rin sa kanyang mga templo. Ang kanyang tingin ay may bahagyang pagod ngunit mas gising na. If! Biglang umupo si Prince Cheon sa kama, ang mukha ay maihalong pagkabigla matapos ang isang masamang panaginip o nakakatakot na alaala na kanyang naranasan. Ang malambot na dilaw na liwanag mula sa bintana ay pumapasok sa payak na silid. Tiningnan ni Prince Cheon ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay ang paligid ng silid. Buhay pa ba ako? Tanong ni Prince Cheon sa sarili, puno ng pagdududa. Pero sigurado akong tinusok ng espada ang tiyan ko. Hinaplos ni Prince Cheon ang kanyang noo, pinunasan ang mga patak ng pawis. Ano ang nangyari, Bulon? If! Yumakap si Prince Cheon sa kanyang tiyan. Isang biglaang matinding sakit ang dumaluyong dahilan upang yumuko siya. Ang hindi magandang pakiramdam ay nagmumula sa tiyan. Tiningnan ni Prince Cheon ang kanyang mga kamay, may mga kakaibang itim na mansa na malagkit sa balat. Ha? Ano ito? Nagulat si Prince Cheon. Ano ang mga itim na mansang ito? Hinubad ni Prince Cheon ang kanyang damit, ipinakita ang dibdib at tiyan na may kaparehong mga itim na mansa. Nakakakilabot ang amoy. Napangisi si Prince Cheon. Malagkit ang buong katawan ko. Parang gusto kong magsuka. Biglang may isang mekanikal na boses na sumagot, gising na po kayo, Panginoon. Ano? Biglang itinaas ni Prince Cheon ang ulo, ang mukha ay puno ng pagkabigla at pag-iingat. Muling narinig ang boses, gising na po kayo, Panginoon. Sino? Sino yan? Nagulat si Prince Cheon at biglang tumayo mula sa kama, nagkalat ang mga kumot at unan. Nililingon ni Prince Cheon ang silid, sinusubukang hanapin ang pinanggagalingan ng boses. Tiningnan niya ang paligid ngunit walang tao. Walang tao dito. Ano ba ito, di? Tanong ni Prince Cheon sa sarili, sinusubukang manatiling kalmado. Muling narinig ang mekanikal na boses, mangyaring kalmahin po ang sarili, Panginoon. Iniisip ni Prince Cheon, telepatya ba ito? Hindi. Narinig ko na ito minsan dati pero iba ito ngayon. Nag-isip si Prince Cheon, sinusubukang suriin. Parang nanggagaling ang tunog mula mismo sa loob ng ulo ko, di. Hindi kaya nanggagaling ito sa loob ng ulo ko. Nakatayo si Prince Cheon sa gitna ng silid, ang mukha ay puno ng pagkalito. Sumagot ang mekanikal na boses, tama po kayo, Panginoon. Ha? Natigilan si Prince Cheon. Muli, sino ka? Sigaw ni Prince Cheon, mahigpit ang pagkakahawak ng mga kamay, nangingibabaw ang mga ugat. Sagot ng mekanikal na boses ng walang emosyon, ako ang konektado at nagsisilbing core support para sa utak ng Panginoon. Ako ang ika-negatibo 7 henerasyon ng nanomachine ng EF Corporation. Ano? Anong sinasabi mo? Sigaw ni Prince Cheon, kitang-kita ang galit at biri. Sino ka at bakit mo ginagawa ito sa akin? Nakaharap si Prince Cheon sa bintana, nakatanaw sa malayo, sinusubukang tanggapin ang mga mahirap paniwalaang impormasyon. Muling narinig ang mekanikal na boses, ako ang ika-negatibo 7 henerasyon ng nanomachine. Bulong ni Prince Cheon, Nano di.
biglang naalala ang isang bagay. Makil! Paliwanag, napakinggan ni Prince Chion ang e-machine bilang imo-chain, Makid. Itinama ng mekanikal na boses, tama. Isang nano-machine. Lumaki ang mga mata ni Prince Chion, kitang-kita ang takot. Pinag-uusapan ba nito ang Makidid? Ang Diyos na sinasamba ng Magyo. Nanginig si Prince Chion at lumuhod sa lupa, ang pawis ay dumaloy. Ikaw ba talaga ang Makid? Nautal si Prince Chion, puno ng takot at paggalang. Sa isang ibang tagpo, sa isang marangyang bahay, isang lalaking nasa gitnang edad na nakasuot ng kulay lila ang naggagabay sa isang matandang lalaki na may puting buhok at mahabang balbas, nakasuot ng puting balabal, may hawak na kahoy na kahon. Dito po, Baek Risu, sabi ng lalaking nasa gitnang edad. Bahagyang umungol ang matanda. Nakatayo sila sa harap ng isang silid. Nag-alinlangan ang lalaking nasa gitnang edad. Ito ba ay isang pagpaslang? Tumango si Baek Risu, isi. Nagpakita ng galit ang lalaking nasa gitnang edad, kahit na maraming pagpaslang ang nangyari kamakailan. Hindi ko inakala na dadalhin ninyo ako mismo doon. Hinaplos ni Baek Risu ang kanyang balbas, may mabigat na ekspresyon. Siyempre, ito ay dapat na ang aming pinakamahusay na tagapangalaga, si Jiang. Ito lang ang magagawa namin. Isang himala na nakaligtas si Prince Chion. Naglakad silang dalawa sa pasilyo. Sabi ng lalaking nasa gitnang edad, sa tingin ko may tumulong kay Prince Chion, pero hindi ko matukoy kung sino. Nagulat si Baek Risu, ha? Hindi mo ba mahulaan kahit bahagya base sa mga bakas? Huminto ang lalaking nasa gitnang edad, nakatanaw sa malayo, may malalim na pag-aalala sa mukha. Ay sa tati. Isang nakakatakot na tanawin ang bumalik sa alaala ng lalaking nasa gitnang edad. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, sa gitna ng malamig na gubat, isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng maraming patay na walang ulo na mga tagasunod ng Magyo. Ang tanawin na nakita ko kahapon ay nakakatakot. Sa malamig na lupa, walang itaas na bahagi ng katawan, ay mga bangkay ng mga lalaki mula sa Magyo. Isang nakakatakot na tanawin ang bumalik sa alaala ng lalaking nasa gitnang edad. Sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, sa gitna ng malamig na gubat, isang lalaki ang nakatayo sa gitna ng maraming patay na walang ulo na mga tagasunod ng Magyo. Ang tanawin na nakita ko kahapon ay nakakatakot. Sa malamig na lupa, walang itaas na bahagi ng katawan, ay mga bangkay ng mga lalaki mula sa Magyo. Ipinagpatuloy ng lalaking nasa gitnang edad ang kanyang pag-alala. Sa gitna ng mga bangkay, may isang taong may balabal na buo pa ang itaas na bahagi ng katawan, ngunit ang punyal na ibinigay ko kay Prince Chion ay nakabaon ng malalim sa ulo niya. Sa sandaling iyon, narinig ko ang paghinga ng isang tao. Naalala ng lalaking nasa gitnang edad, may kumislap sa kanyang mga mata. Hindi kalayuan, sa gitna ng mga dugo, agad kong nakilala, iyon ay si Prince Chion. Lumitaw sa isip ng lalaking nasa gitnang edad ang larawan ni Prince Chion na nakahiga nang hindi gumagalaw sa gitna ng dugo. Pero nagulat si Baek Risu at nagtanong, wala ba siyang sugat sa katawan? Tiniyak ng lalaking nasa gitnang edad, wala. Nagpatuloy silang naglalakad. Kwento ng lalaking nasa gitnang edad, ang kanyang paghinga ay parang mahimbing na tulog. Ang damit ay tiyak na punit ng espada, pero ang katawan ni Prince Chion ay walang kahit isang bakas ng sugat. Nag-isip si Baek Risu, sino kaya ang tumulong sa kanya? Hindi siguro ang pinuno ng samahan ang nakialam sa ganitong labanan. Sagot ng lalaking nasa gitnang edad, nalilito rin ako. Tumawa si Baek Risu, haha, mas lalo pang nagiging kawili-wili ito. Sabi niya sa lalaking nasa gitnang edad, halika, dalhin mo ako sa silid ni Prince Chion. Bumalik tayo kay Prince Chion sa kanyang silid. Tumaas ang ulo niya at sumigaw ng malakas, puno ng kawalang pag-asa, ikaw ba ang taong nagligtas sa akin, O Diyos? Ang boses ng makina ay sumagot, kung ang tinutukoy mo ay ang nagligtas sa iyo mula sa mga kaaway na sumusunod, hindi. Nagpatuloy ang boses ng makina, ngunit kung ang tinutukoy mo ay ang naglagay sa nagkakasakit na katawan ng Panginoon sa mode ng sariling pagpapagaling. Nagulat si Prince Chion, ano ang ibig sabihin ng mode ng sariling pagpapagaling? Lumitaw ang mga tandang pananong sa paligid ng kanyang ulo. Muling sumagot ang boses ng makina, nagpapadala ng pangunahing impormasyon sa utak ng Panginoon. Naghahanap din ng angkop na salita para sa panahon at kultura na ito. Biglang nagbago ang tono ng boses ng makina, naging formal, Panginoon, hindi ako ang makidis na iyong binanggit.
Nagulat si Prince Chun, ha? Nagbago ang tono niya? Muling nagtanong siya, kung hindi ka makilis, ano ka nga ba? Nakaluhod pa rin si Prince Chun. Nakaluhod pa rin si Prince Chun sa sahig, may kalituhan sa mukha. Nagpatuloy ang boses ng makina, sinusubukan kong ipadala ang pangunahing impormasyon at mga tagubilin tungkol sa akin sa iyong utak. Nagulat si Prince Chun, ha? Tinanong ng boses ng makina, tinatanggap mo ba ito? Matapos ang isang saglit ng pag-aalinlangan, sumagot si Prince Chun, Nang pumayag si Prince Chun, isang malakas na asul na enerhiya ang bumalot sa kanya. Bumukas ng malaki ang mga mata ni Prince Chun, ang mga asul na kidlat ay sumilay, ang mga pupil ay paikot-ikot na kumikipot at lumalawak na parang tumatanggap ng napakalaking impormasyon. Humawak si Prince Chun sa kanyang bibig, dumating ang pakiramdam ng pagsusuka. Bumagsak siya sa sahig, nagsuka ng isang dilaw na likido. Nananatili pa rin ang mga asul na kidlat sa paligid ng kanyang katawan. Ubo ng malakas si Prince Chun, pilit na bumangon. Ipinaliwanag ng boses ng makina, ito ay natural na reaksyon kapag unang tumanggap ka ng impormasyon sa utak. Hindi ka na makakaranas ng pagkahilo o pagsusuka sa mga susunod na pagkakataon. Nagkaguluhan si Prince Chun, humawak sa kama, umiikot ang ulo. Ang hilo. Bulong niya. Ano ba ang nangyayari? Humawak siya sa ulo, pilit na nagtitiyaga. Nanomachine, tanong niya, parang kinukumpirma ang narinig. Sumagot ang boses ng makina, Panginoon. Tiningnan ni Prince Chun ang kanyang kamay, kung saan ang mga malabong asul na enerhiya ay nananatili. Totoo ba na libu-libong makina ang naipakabit sa katawan ko? Tiniyak ng boses ng makina, tama iyon. Eksakto, 6,482,400 nanomachine ang naipasok sa iyong katawan. Huminga ng malalim si Prince Chun, umupo ng malakas sa kama, nakatalikod. Ano ba ito, hindi tao, hindi rin Diyos? Tanong niya nang may kawalang pag-asa, kung gusto ko, maaari ka bang lumabas sa katawan ko? Sagot ng boses ng makina, tulad na nakita mo sa impormasyong ipinadala, ako ay nakaprogram na hindi maaaring hiwalayin sa katawan maliban kung ikaw ay mamatay. Nakaupo si Prince Chun, nakayuko, nag-iisa ang anino. Ang mga tinatawag kong mga kapatid na may ibang ina gustong-gusto nilang patayin ako, isang taong walang kahit kaunting lakas. Iniisip niya nang may pait. At ngayon, may isang hindi kilalang nanomachine sa katawan ko Bakit nangyayari ito sa akin? Tanong ni Prince Chun sa sarili, puno ng kawalang pag-asa ang mga mata. Kung ganoon, sino ang naglagay sa iyo sa akin? Hindi pa siya nakatapos nang may kumatok sa pinto, toki at may tumawag, Panginoon. Dumating na si Baek Baisu. Nagulat si Prince Chun, mabilis na sinabi sa boses sa loob ng kanyang ulo, Hintayin mo, tumahimik ka. Nanomachine. Nag-alala siya, iisipin nilang baliw ako kung makita nilang nakikipag-usap ako sa isang boses sa loob ng ulo ko. Sumagot ang boses ng makina, mabasa ko ang iyong mga iniisip para makipag-usap. Mabilis na nagtago si Prince Chun sa ilalim ng kumot, tinakpan ang ulo, at sinabi, naiintindihan ko na, kaya tumahimik ka. Sagot ng boses ng makina, pansamantalang lumipat sa mode ng katahimikan. Pumasok sa silid ang lalaking gitnang edad at si Baek Baisu. Mahinang sinabi ng lalaking gitnang edad, mukhang natutulog ang Panginoon kaya kailangan nating maging tahimik. Biglang tumigil siya, nagulat. Mabilis na tumakbo ang lalaking gitnang edad papunta sa kama, marahang ginising si Prince Chun, Panginoon. Gising na po ba kayo? Tiningnan niya si Prince Chun at napangisi, tinakpan ang ilong. Mukhang ang katawan ninyo Sigaw niya, off. Lumayo ang lalaking gitnang edad, nagulat. Ano ba itong amoy na ito? Nakahiga si Prince Chun sa kama, naguluhan, iniisip, naku. Nakalimutan ko pala iyon. Lumapit si Baek Baisu sa kama, tumingin kay Prince Chun. Oh, Prince Chun. Nagkita na ba tayo dati? Tumingin si Prince Chun sa matandang lalaki, sumagot, paano ko makakalimutan ang manggagamot na dumalaw noong may sakit ang aking ina? Sabi ni Baek Baisu, susukatin kita. Ibigay mo ang iyong kamay. Medyo nag-atubili si Prince Chun, Pinawi ni Baek Baisu ang kanyang pag-aalala, walang problema, ibigay mo lang ang kamay mo.
Inilagay ni Baek Raisu ang kamay sa pulso ni Prince Chion para sukatin ang pulso. Biglang lumaki ang mga mata ng matanda, kitang-kita ang pagkabigla. Napakaiba nito. Bulong ni Baek Raisu, may pag-aalala sa mukha. Nag-alala ang lalaking gitnang edad sa tabi at nagtanong ng mabilis, ano ibig mong sabihin? May masamang nangyayari ba sa Panginoon? Tumingin si Prince Chion kay Baek Raisu nang may pagkalito. Sagot ni Baek Raisu, hindi, kabaligtaran pa nga. Maaaring ito ay isang bihirang pagkakataon para kay Prince Chion. Nakahiga si Prince Chion sa kama, nagtanong ng naguguluhan, ano ang ibig mong sabihin? Hinaplos ni Baek Raisu ang kanyang puting balbas, may malalim na tingin, nilinis na ang buong katawan mo mula sa lahat ng dumi at na-activate na ang daloy ng enerhiya mo. Tiningnan ni Baek Raisu si Prince Chion ng maingat. Gumamit ka ba ng espesyal na gamot? Naguluhan si Prince Chion, Nag-aatubili siyang sagutin, hindi ako sigurado kung ano ang ibig mong sabihin. Ngumiti si Baek Raisu ng misteryoso, ngayon, mayroon kang perpektong katawan para sa pagsasanay sa martial arts. Ha? Nagulat si Prince Chion nang biglang tumayo. Tiningnan niya ang mga itim na mansa sa kanyang kamay at damit, saka hinawakan ang ilong at naamoy. Kaya pala ang mga maduming itim na bahaging ito. Tanong niya nang may pagkasuklam. Ay mga dumi na tinanggal mula sa katawan ko. Humiga si Prince Chion sa kama, nakatitig sa kisam. Hoy, nanomachine. Ikaw ba ang gumawa nito? Sumagot ang boses ng makina. Patayin ang mode ng katahimikan. Naiinis si Prince Chion, patayin mo na. Ipinaalam ng boses ng makina na deactivate na ang mode ng katahimikan. Lumitaw ang isang abstraktong larawan na nagpapakita ng katawan ni Prince Chion na napapalibutan ng asul na enerhiya at mga numerong tumatakbo pababa. Ipinaliwanag ng boses ng makina, ang mga nanomachine na inilagay sa buong katawan mo ay nag-extract ng mga dumi mula sa katawan mo, at inayos din nila ang mga ugat, kasukasuan, at kalamnan upang pinakamainam na umangkop sa hugis ng iyong katawan. Nagsalita si Prince Chion nang may pag-aalinlangan, may pawis na dumadaloy sa kanyang mga templo. Ikaw, Ji. Nagsimulang magduda, ano ka ba talaga? Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa labi ni Prince Chion. Sigurado ka bang hindi ka makide? Malinaw na sumagot ang boses ng makina, hindi ako makide, ako ay isang makina. At muli tinawag niya, Panginoon. Sa gitna ng mahiwagang hamog, kung saan nagtatagpo ang espiritu ng lupa at langit, lumilitaw ang magyo na may napakaraming mga tribo at mga angkan, ngunit sa kabuuan, 6 lamang na pangunahing angkan ang humahawak ng mahalagang dugo, na nagtatakda ng kapalaran ng buong samahan. Ang Gisu ay nagtatago sa dilim, ang Kim Gisu ay matalim tulad ng kanilang pangalan, ang Xun Gisu ay nagdadala ng hininga ng matinding buhay, ang Si Gisu ay may mga lihim na mahirap unawain, ang He Gisu ay malakas at marahas, at ang A Gisu ay may mga tunog na nakabibighani ng puso. 6 na kapangyarihan, 6 na sangay ng otoridad, na sama-samang bumubuo ng isang makapangyarihang magyo na nagtatago ng maraming lihim at labanan. Ang demonic cult leader, ang pinakamataas na pinuno, ay may dalang isang sinaunang panata. Kailangan niyang magpakasal sa mga babae mula sa bawat isa sa 6 na pangunahing angkan upang maipagpatuloy ang dugo ng magyo, upang ang mga supling na nagdadala ng diwa ng mga tribo ay maisilang. 4 na babaeng nakasuot ng tradisyonal na kasuotan ang nakatayo ng marangal. Ang mga mata ay nagtataglay ng pagmamalaki at mga sariling plano, naghihintay na tuparin ang banal, ngunit mahigpit na tungkulin na ito. Ang mga batang ipinanganak na may dugo ng demonic cult leader at diwa ng isa sa 6 na pangunahing angkan ay pinalalaki sa sariling angkan ng kanilang ina. Lumalaki sila sa ilalim ng proteksyon, tinuturuan ng mga natatanging sining ng pakikipaglaban at mga lihim ng angkan. At kapag umabot sa tamang edad, ang mga supling na ito ay ipinapadala sa Magyo Divine, kung saan hinuhubog ang mga pinakamahusay na mandirigma. Isang maliit na sanggol, nakabalot sa isang telang seda, ang inosenteng mga mata ay hindi pa alam ang mga unos na naghihintay sa hinaharap. Ang Magyo Divine, na nagbubukas tuwing 10 taon, ay matatag at marangal sa pagitan ng lupa at langit. Hindi lamang ito isang karaniwang akademya, kundi isang pugo ng bakal, kung saan ang mga supling ng magyo ay tinuturuan at sinasanay ng mga nangungunang eksperto mula sa Idinkon. Ang pinakamataas na layunin ay sanain ang mga pinakamahusay na mandirigma para sa bawat henerasyon,
ang mga taong magdadala ng kinabukasan ng Magyo. Ang liwanag ng paglubog ng araw ay nagkulay sa mga bubong na may matulis na kurba na nagbabadya ng isang bagong yugto ng pagsasanay. Sa loob ng Magyo de Fivin, ang hangin ay palaging puno ng tensyon dahil sa tahimik ngunit matinding kompetisyon. Bawat supling ay may dalang pagmamalaki ng angkan at pagnanais na patunayan ang sarili. Tatlong anino ang nakatayo sa mataas na hagdan, nakatingin sa mga estudyanteng masigasig na nagsasanay sa ibaba. Ang tanawin ay may antigong kulay, ngunit sa loob nito ay naglalagablab ang mga apoy ng ambisyon. Kapag maraming mga prinsipe, mga direktang supling ng demonic cult leader, ang sabay-sabay na pumapasok sa akademya, tinatawag ito ng na panahon ng pakikipaglaban para sa tagapagmana. Ang dating matinding kompetisyon ay lalo pang tumitindi. Bawat kilos, bawat tingin ay maaaring simula ng isang labanan. Tatlong kilalang tauhan ang lumitaw, may kakaibang aura, malamig ang mga mata, na nagbabadya ng isang walang habas na labanan para sa kapangyarihan. Kabanata 2. Sino ang nagsabing kailangang aralin ng pasalita ang isang libro? Ang mga salitang ito ang nagbubukas ng isang bagong eksena, kung saan ang pangunahing tauhan, na may mahabang buhok at mata na puno ng pag-aalala, ay bahagyang umiti. Isang tanong ang biglang sumagi sa isip ni Chion, isang pagdududa tungkol sa isang di nakikitang kapangyarihan, sigurado ka bang hindi ka isang figil? Ang mukha niya ay nagpapakita ng pagdududa na maihalong bahagyang takot. Biglang nagising si Chion sa kama, pawis ang pumapatak. Sa harap niya ay isang payak na anino na may puting buhok. At pagkatapos, isang mekanikal na tinig ang umalingaw-ngaw, hindi mula sa tao, kundi mula sa mismong katawan niya, hindi ako nigidid, kundi isang makina. Ginoo. Isang hindi kapanipaniwalang katotohanan ang ibinunyag, isang mataas na teknolohiyang makina na umiiral sa sinaunang mundo ng mga mandirigma. Biglang nagising si Chion, naalala ang isang mahalagang detalye. Si Lolo Baek, ang manggagamot na nag-eksamin sa kanya, ay mula sa CG, tama. Si Dr. Baek ay mula sa CGST. Isang sandaling pagkabigla ang sumagi sa kanyang mukha. Kailangan kong itago ang pagkakaroon ng nanomachine sa katawan ko. Ang lihim tungkol sa nanomachine ay kailangang itago sa lahat ng paraan, kung hindi, ang magiging resulta ay hindi masukat. Muling umalingaw-ngaw ang mekanikal na tinig ng nanomachine, na nagpapakalma sa kanyang amo, ang teknolohiya ng panahong ito ay hindi matutuklasan ang aking pag-iral, Ginoo. Samantala, si Lolo Baek, na may seryosong mukha, ay nagmumuni-muni ng mag-isa, Desen. Sigurado akong may tumulong sa batang ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa, ngunit hindi niya makita ang anumang palatandaan. Matapos suriin ang pulso ni Chion, mahinahong sinabi ni Lolo Baek kay Jiang, ang tagapag-alaga, mukhang wala namang seryosong problema ang katawan niya, ngunit magre-reseta ako ng isang gamot para mapalakas ang kanyang enerhiya. Si Jiang, na may masayang mukha, ay mabilis na nagpasalamat, maraming salamat, Lolo Baek. Ang pag-aalaga ni Lolo Baek ay bahagyang nagpapagaan ng tensyon. Nang magpaalam si Lolo Baek, inalok ni Jiang na samahan siya. Uwi na po ba kayo? Hayaan ninyo akong samahan kayo. Ngunit bahagyang pinawi ni Lolo ang kanyang kamay, hindi na kailangan. Huwag kang lalabas, manatili ka upang alagaan ang apo. Ang mga salita ay may kasamang pag-iingat, na parang paalala kay Jiang sa kahalagahan ng pagprotekta kay Chion. Lumakad si Lolo Baek, puno ng mga iniisip. Napakakaiba eh. Bulong niya. Paano kaya nagbago ng ganito ang isang tao? Ang biglaang pagbabago ni Chion, mula sa isang mahina tungo sa isang malakas, ay nagdudulot ng pagdududa sa kanya. Ang sinag ng hapon ay pumapasok sa bintana, lumilikha ng mga anino sa kanyang may kulubot na mukha. Ang larawan ni Chion noong bata pa ay bumabalik sa isipan ni Lolo Baek. Hindi pa matagal, sigurado akong matatanggal siya sa hanay dahil sa mahinang katawan at kawalan ng kaalaman sa pakikipaglaban. Ngunit ang katotohanan ay kabaligtaran. Ngunit ngayon, sa kalagayan ng kanyang katawan, maaaring mas mabilis siyang matuto ng pakikipaglaban kaysa sa alinmang prinsipe. Isang kahangahangang pagbabago, isang hindi inaasahang potensyal ang lumilitaw. Nagpatuloy si Lolo Baek sa kanyang pag-iisip, sa kabila nito, siya ay isang labag sa batas na anak ng demonic cult leader. Isang hindi maitatangging katotohanan. Posible bang nagpapanggap siyang walang pakialam ngunit lihim na tumutulong? Nagsimula ang mga haka-haka sa kanyang isipan, sinusubukang ipaliwanag ang pambihirang pagbabago ni Chion.
Lumabas si Lolo Baek sa pintuan, nakatingin sa malayo. Kung lihim na tinulungan siya ng demonic cult leader, hindi niya kailangang aminin iyon. Bahagyang huminga siya ng malalim. Malapit nang magbukas ang Magyodjifivin, siguradong magiging masigla ito. Isang pakiramdam ng mga unos at matitinding labanan ang paparating sa akademya. Humiga si Chion sa kama, bahagyang huminga ng maluwag. Hala! Hindi ko inakala na napansin niya. Naisip niya, nagpapasalamat na nalampasan niya ang matalim na mata ni Lolo Baek. Nakatingin siya sa bintana, kung saan unti-unting sumisilip ang liwanag ng umaga. Habang nagpapagaling sa kama, nagmumuni-muni si Chion. Kung iisipin, ang dahilan kung bakit buhay pa ako hanggang ngayon. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malalim na pasasalamat. Ay dahil kay Jiang, ang tagapag-alaga. Ang imahe ng tapat na tagapag-alaga na palaging nasa tabi niya ay bumalik sa kanyang isipan. Ang matatag na likod ni Jiang ay parang isang matibay na pader. Bagamat ang nanomachine ang nakapagpagaling sa akin, naisip ni Chion, kung hindi dumating si Jiang sa tamang oras. Isang sandali ng buhay at kamatayan, kung wala ang maagap na pagdating ng tapat na tagapag-alaga, marahil ay wala na siya sa mundong ito. Pinilit ni Chion na umupo, tumingin kay Jiang, at balak niyang magpasalamat mula sa kaibuturan ng puso. Jiang, salamat sa pagligtas mo. Ngunit bago pa niya matapos ang salita, mabilis na itinataas ni Jiang ang kamay, pinigilan siya, pasensya na, apo. Isang hindi inaasahang kilos na pumutol sa damdaming bumabalot. Si Jiang, na may bahagyang nahihiyang mukha, ay pinisil ang kanyang ilong at maingat na sinabi, sa tingin ko, dapat kang maligo muna, apo. Ang amoy ng pawis at dugo mula sa laban ay tiyak na nanatili sa katawan ni Chion, isang mahinahong paalala ngunit mahalaga. Yumuko si Chion upang tingnan ang sarili, ang kanyang mga damit ay magulo, may putik at dugo. Ang mga tunog ng kanyang tiyan ay nagpapakita ng pagod at gutom. Bahagyang humiti siya ng may panghihinayang, tama nga naman dapat ganito. Ang matinding realidad ay bumalik sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Si Chion ay nakalublob sa isang kahoy na palanggana ng mainit na tubig, ang usok na nagmumula ay nagdadala ng pakiramdam ng ginhawa at kapayapaan. Unti-unting nililinis ng maligamam na tubig ang dumi at pagod, nag-iiwan ng isang bihirang katahimikan. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, tila nag-iisip ng isang bagay. Sa gitna ng malabong singaw, tinawag ni Chion ang isang tinig, nanomachine. Agad na sumagot ang pamilyar na mekanikal na boses mula sa kanyang katawan, opo, apo. Muling nagsimula ang isang lihim na pag-uusap sa pagitan ng tao at teknolohiyang panghinaharap. Noon, sinabi mong inilagay mo ang aking katawan sa mode ng self-healing, tama ba? Gaano kalakas ang kakayahan nito? Tanong ni Chion nang may pagkamausisa. Sumagot ang nanomachine, anumang sugat sa loob o labas na dulot ng panlabas na puwersa ay maaaring mabilis na maghilom. Isang pambihirang kakayahan, lampas pa sa medisina ng panahong ito. Gayunpaman, ang pagkawala ng dugo o pagputol ng ulo ay nangangailangan ng mas mahabang panahon dahil nangangailangan ito ng cell division, dagdag pa ng nanomachine. Nagulat si Chion, totoo ba, at bulong, bakit ba palagi kang nagsasalita ng mga mahihirap maintindihang bagay? Ang mga siyentipikong termino ay lampas sa pangunawa ng isang taong lumaki sa panahon ng mga mandirigma. Isang matapang na ideya ang biglang sumagi sa isip ni Chion. Tiningnan niya ang kanyang kamay, ang mga mata ay nagningning ng determinasyon. Siguro ayos lang kung susubukan ko ito ng kaunti, hindi ba? Isang hindi mapigilang kuryosidad, nais niyang subukan mismo ang kamangha-manghang kakayahan ng nanomachine. Walang alinlangan, kinuha ni Chion ang isang punyal na nasa tabi niya, ang matalim na talim ay kumikislap sa malabong ilaw ng banyo. Dahan-dahang inilapit niya ang talim sa kanyang palad, isang mapanganib at nakakagulat na kilos. Isang sigaw ng sakit ang lumabas nang maputol ng talim ang balat. Dumaloy ang sariwang dugo mula sa sugat. Sakit naman! Napangisi si Chion. Agad na sumagot ang boses ng nanomachine, ina-activate ang self-healing mode sa kaliwang palad para sa sugat. Naroon pa rin ang sakit, ngunit nagsimula ring kumalat ang isang mahiwagang pakiramdam. Namangha si Chion sa kanyang kamay. Isang malabong asul na liwanag ang bumalot sa sugat, may banayad na pakiramdam ng pangangati. Oh! Hindi siya makapaniwala, nagulat sa pambihirang nangyayari. Lalong lumiwanag ang asul na liwanag, bumalot sa malalim na hiwa sa palad. Parang muling binubuo ang balat ng
Lalong lumiwanag ang asul na liwanag, bumalot sa malalim na hiwa sa palad. Parang muling binubuo ang balat ng mahiwaga. Maliit na mga sinag ng liwanag ang kumikislap, parang mga diwata na masigasig na nagpapagaling. Oh! Napahiyaw si Chion sa pagkagulat. Huminto na ang pagdaloy ng dugo. Ang dating malalim na sugat ay naging isang bahagyang marka na lamang. Talagang lampas ito sa kanyang inaasahan. Ha, ni? Tumawa si Chion ng malakas, ang saya at pagkabigla ay sumabog. Pinakawalan niya ang kanyang kamay sa tubig, nagpapasabog ng tubig, tila nagpapahayag ng kanyang kasiyahan. Tunay ngang isang himala ang nanomachine. Habang nakalublob sa mainit na tubig, hindi pa rin makapaniwala si Chion. Kahit na nakita ko ito ng personal, mahirap paniwalaan. Bulong niya sa sarili. Pero ngayon sigurado na akong epektibo ito. Lalong tumibay ang kanyang tiwala sa nanomachine. Isinubsob niya ang ulo sa tubig, pagkatapos ay itinaas muli, may matibay na determinasyon sa mukha. Ang impormasyong ipinasok mo sa utak ko noon, tanong niya sa nanomachine, talaga bang magagamit ko lahat ng mga function na iyon? Sagot ng mekanikal na boses, maaari mong gamitin ang lahat ng ipinakita sa gabay. Magaling! Pinalakas ni Chion ang kanyang kamao, bahagyang umusbong ang mga kalamnan sa kanyang katawan. Susubukan ko ang mga ito pagkatapos kong maligo. Isang bagong sigla, isang matibay na determinasyon ang sumiklab sa loob niya. Ang matipuno niyang katawan, kasama ang kapangyarihan ng nanomachine, ay nangangako ng isang ganap na bagong kinabukasan. Nang tumayo si Chion at pinatuyo ang kanyang katawan, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sandali, nanomachine. Hindi ba ito kakaiba? Tumingin siya sa kanyang katawan, hindi makapaniwala. Bakit biglang naging matipuno at malakas ang katawan ko? Ginawa mo rin ba ito? Kalma namang sagot ng nanomachine, opo. Inayos ko muli ang katawan ninyo. Inayos muli. Naguluhan pa rin si Chion. Sa sandaling iyon, isang matandang boses ang narinig mula sa labas ng pinto. Apo, narito ako upang tulungan kayong magsuot ng damit. Pumasok si Aling Lola. Agad na sumagot si Chion, o pumasok ka. Pansamantalang naputol ang pag-uusap nila ng nanomachine. Habang tinutulungan siya ni Aling Lola na magsuot, ipinaliwanag pa ng nanomachine, bagaman sa agham ay imposible ang lumikha ng isang bagay mula sa wala, hindi mahirap muling likhain ang isang bahagi ng katawan ninyo. Napabuntong hininga si Chion, naramdaman niyang tila wala ng silbi ang mga aral na pinagpaguran niyang matutunan sa sining ng pakikipaglaban sa harap ng mga mataas na paliwanag na ito. Napakakomplikado ng mga salitang ginagamit mo. Pakiramdam ko ang lahat ng natutunan ko ay naging walang kwenta. Matapos magsuot ng maayos na damit, bumalik si Chion sa kanilang hindi pa natatapos na pag-uusap. Nay, Nano. Tawag niya. Dahil mahaba ang pangalan mo, pwede ba kitang tawaging Nano na lang? Sagot ng nanomachine ng mekanikal, nakaregister bilang Nano. Bahagyang napikit ang labi ni Chion, hindi ka talaga nakakatuwa. Pumasok si Chion sa kanyang silid-aklatan, isang tahimik na lugar na puno ng matataas na estante ng mga libro. Ito ang aking silid-aklatan. Tumingin siya sa paligid, pagkatapos ay tinanong si Nano, ano ang dapat kong gawin ngayon? Nagbigay ng tagubilin si Nano, pumili ng isang libro at unti-unting balikan ang bawat pahina. Medyo nagduda si Chion. Balikan lang ba? Ganoon lang ba? Tumayo siya sa harap ng estante, ang mga mata ay dumaan sa mga lumang libro. Tiniyak ni Nano, opo. Isang tila napakasimpleng gawain. Kinuha ni Chion ang isang libro. Ang mga libro dito na may kaugnayan sa sining ng pakikipaglaban ay tungkol sa dugo at enerhiya. Bulong niya, pagkatapos ay binasa ang isang bahagi. Ang tamti-tihi ay isang paraan ng paghinga na dinisenyo upang sanayin ang isip at katawan, ngunit kahit pa magsanay ka buong buhay mo, mahirap maabot ang pinakamababang antas. Isang mataas ngunit hamon na disiplina. Mas mabuti siguro kung magbasa ako tungkol sa dugo. Nagpasya si Chion, kinuha ang isa pang libro. Huminga siya ng malalim, ang mga mata ay nagningning ng konsentrasyon, magsisimula na ako, Nano. Sagot ni Nano, opo. Mangyaring simulan. Mabilis na binuklat ni Chion ang bawat pahina ng libro. Ang tunog ng mga papel ay pantay na umalinggaw sa tahimik na silid. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na kumilos, tila hindi na kailangang basahin ng mabuti ang bawat salita. Habang dumadaan ang mga pahina,
isang kakaibang asul na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Chion. Ang mga salita at larawan ay tila na itala agad, walang nalalampasang detalye. Isang pambihirang kakayahan na hindi niya alam na mayroon siya. Sa loob lamang ng ilang sandali, naabot na ni Chion ang huling pahina. Tapos ko na ang pagbuklat, Nano. Anunsyo niya. Sagot ni Nano, matagumpay mong nascan ang librong Hoyt Hidden King. Dagdag pa ni Nano, sinusubukan kong ilipat ang impormasyon sa utak ng gumagamit. Tatanggapin mo ba ito? Nagulat si Chion, scan? Ibig mong sabihin kinopya mo ang buong impormasyon nito. Kinumpirma ni Nano, opo. Tatanggapin mo ba? Isang nakakaakit na alok ngunit may mga hindi pa alam na panganib. Walang alinlangan, sumagot si Chion, tinatanggap ko. Kaagad, isang malakas na enerhiya ang dumaloy diretso sa kanyang utak. Sumigaw siya ng sakit, ang kanyang isipan ay parang sasabog dahil sa napakaraming impormasyong ipinasa sa isang iglap. Parang nalunod ang katawan ni Chion sa isang dagat ng magulong impormasyon. Ang asul na enerhiya ay bumalot sa kanya, ang mga karakter at larawan ay patuloy na pumapasok sa kanyang isipan. Wag! Sumigaw siya sa sakit, pakiramdam na parang pinunit ang kanyang utak. Matapos ang ilang sandali ng pakikipaglaban sa sakit, unti-unting humupa ang asul na liwanag. Nag-anunsyo si Nano, natapos na ang paglilipat ng impormasyon. Bumagsak si Chion sa mesa, mahigpit na hawak ang libro, nanginginig ang katawan. Nananatili pa rin ang sakit, ngunit may kakaibang pakiramdam na nagsisimulang pumasok. Huminga ng malalim si Chion, hawak pa rin ang kanyang ulo. Ang mga matang asul ay nagpapakita ng pagod, ngunit may kakaibang bagay din nagsalita si Nano, masanay ka rin dito agad. Isang pampalakas ng loob, kahit na may mekanikal na tono pa rin. Tumingala si Chion, tumingin sa kawalan, kung saan naramdaman niya ang presensya ni Nano. Nag-aalala ka ba para sa akin? Tanong niya, may bahid ng pang-iinsulto ang tinig. Tumugon si Nano ng malamig, ipinapahayag ko lang ang katotohanan. Mumutya si Chion, walang pusod. At iniisip, ibig sabihin wala kang damdamin. Nang humupa ang sakit, umupo ng tuwid si Chion. Ano ang dapat kong gawin ngayon? Tanong niya. Nagbigay ng gabay si Nano, kung nais mong gamitin ang mga kaalamang nakuha, kailangan mong pag-isipan ito upang maibalik. Isang bagong paraan upang lapitan at gamitin ang impormasyon. Pumikit si Chion, nagtuon ng isip. Dugo. Agad na lumitaw sa isipan niya ang mga kaalaman tungkol sa dugo, parang pinag-aralan niya ito buong buhay niya. Mahalaga ang dugo sa daloy ng dugo sa mga ugat at arterya ng katawan at maaaring tawaging simpleng dugo. May dalawang uri ng punto, ang maaaring hindi gumalaw at ang maaaring pumatay. Bumukas ng malaki ang mga mata ni Chion, kitang-kita ang pagkabigla sa mukha. Kung ang isang hindi gumagalaw na punto ay tusok, magiging paralitiko ang katawan ng tao na maaaring hindi siya makapaniwala sa nangyayari sa kanyang isipan. Tunog ng matinding pagkabigla. Hahari. Tumawa si Chion, isang ngiti na puno ng kasiyahan at hindi makapaniwala. Hindi pwede. Ang ito ay kabaliwan. Napagtanto niya na hindi lang ito basta pag-alala. Hindi lang ito pag-alala, kaya kong lubos na maunawaan ang nilalaman. Isang kakayahan sa pag-aaral na lampas sa karaniwan. Nagsalita si Nano, pantay pa rin ang tono, na ipasa ko ang impormasyon pagkatapos ayusin ang mga pagkakamali sa libro. Lumingon si Chion, nagulat, may mga mali ba doon? Lalo pang pinahahalagahan ang mga kaalamang natanggap niya. Batay sa impormasyon sa programa, inayos ko ang isang pagkakamali tungkol sa dugo, paliwanag ni Nano. Hindi makapagsalita si Chion, ang kaya lang sabihin ay, Diyos ko. Hindi ako makapaniwala. Isang ideya ang sumagi sa isip niya, isang puno ng pangako na hinaharap. Hindi ba't ibig sabihin nito ay kaya kong matuto at maging bihasa sa sining ng pakikipaglaban ng mas mabilis kaysa sa lahat? Sumilay ang liwanag ng pag-asa at ambisyon sa kanyang mga mata. Napangiti si Chion ng may kumpiyansa at determinasyon. Nanginig ang katawan niya sa kasabikan. Tunog ng ngiting mapang-akit. Isang bagong hinaharap, isang bagong landas ang nagbubukas sa kanyang harapan. Nakatayo si Chion sa malawak na plaza, hinahampas ng hangin ang kanyang buhok. Naalala niya ang kanyang kahinaan noon, ang mga kandidato ng 6 na angkan ay bihasa na sa maraming teknik sa pakikipaglaban mula pagkabata, at kahit pagkatapos kong obserbahan ang mga salbaheng iyon, hindi ko pa rin natutunan ang tamtitiri.
lalong tumindi ang kanyang galit at pagnanais. Mahigpit niyang niyakap ang mga kamay, tumingin sa malayo, kung saan nakatago ang Demonic Cult Academy. Wala akong maraming libro tungkol sa sining ng pakikipaglaban sa aking silid-aklatan, pero narinig ko na maraming libro doon sa Demonic Cult Academy. Sumilay ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa kakayahang ito, magiging mas malakas ako kaysa sa kahit sino sa akademya. Iyan ang magiging layunin ko ngayon. Lumipat ang eksena sa isang marangyang gusali, marilag, silid ng kandidato sa tagapagmana, timog yaman ng Demonic Cult, Bokmajong Mansion. Dito nagaganap ang mga lihim na pakana at walang katapusang labanan para sa kapangyarihan. Sa loob ng mansyon, isang babae na may mahabang kulay lilang buhok ang galit na galit. Pinadala ko silang lahat para patayin ang isang batang lalaki, sabi niya, puno ng hindi makapaniwala at 5 tao silang namatay. Hindi makapaniwala sa balita ng pagkatalo ng kanyang mga tauhan. Ha! Akala mo ba makatuwiran iyon? Lumingon ang babae, tinatanong ang tauhang nakaluhod sa lupa. Isang kahihiyan ang pagkatalong ito, isang bagay na hindi matanggap. Naging masikip ang silid dahil sa kanyang galit. Nanginig ang tauhang may balabal na nakatago ang mukha at sumagot, sa palagay ko may isang tao na lihim na tumulong sa kanya, Apo Prinsipe Mukum. Isang hinuha na inilabas upang ipaliwanag ang hindi kapaniwala na pagkatalo. Sumigaw ng galit si Chion, ang babaeng maililang buhok, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin akong ganoon? Puno ng kayabangan at pangmamaliit ang kanyang mukha. Nagmadaling yumuko ang tauhan, pasensya na po, Apo Chion. Malinaw ang paghahati-hati ng uri at kapangyarihan. Akala ko dahil isa siyang anak na ipinanganak sa mababang dugo, madali ko siyang mapapatay, bulong ni Chion, galit pa rin ang mukha, pero mukhang tinago niya ang kanyang kakayahan. Ang pagiging kampante ay nagdulot ng kaparusahan sa kanya. Naggangalit si Chion, puno ng puot ang mga mata. Sinubukan ko pang patayin ang kanyang tagapagbantay. Pero may iba pang nagpoprotekta sa kanya? Isang sandaling pag-iisip ang sumagi sa kanyang mukha. Sino ba ang ama? Nagsimula ang pagdududa tungkol sa isang lihim na puwersa na nagpoprotekta kay Chion. Unti-unting bumukas ang mga daliri ni Chion, mahahaba ngunit puno ng mapanganib na hangarin. Hindi ko talaga gustong makialam sa maruming bagay na ito, bulong niya, malamig na parang yelo, pero wala na akong ibang pagpipilian. Ang pagkatalo ng mga tauhan ay nagtulak sa kanya sa hangganan. Bumukas ang mga daliri ni Chion, mahahaba ngunit puno ng mapanganib na hangarin. Hindi ko talaga gustong makialam sa maruming bagay na ito, bulong niya, malamig na parang yelo, pero wala na akong ibang pagpipilian. Ang pagkatalo ng mga tauhan ay nagtulak sa kanya sa hangganan. Mahigpit na niyakap ni Chion ang mga kamao, ang mga mata ay nagliliyab ng masamang tingin at matibay na determinasyon. Napangiti siya ng malupit. Kailangan kong patayin siya mismo sa Demonic Cult Academy. At sa kanya binigkas ng mabigat ang pangalan ng kanyang target, Heavenly Demon Wun. Isang mapanganib na panata ang naitatag, nagbabadya ng isang madugong labanan na paparating.